Hello po, this is Nehemiah Sayuhay, ang inyong ka-learner. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At sa pagkakataong ito ay narito na po tayo sa unang sulat din po sa Pablo sa mga taga-Corinto at ito po yung chapter 5. Natapos na po tayo sa first 4 chapter ng sulat na ito at ngayon po ay nasa chapter 5 at ang ginagawa nating video ngayon ay bibigyan natin ng titulo na Expel the Evil from Among You. At ang video po ay magpapasimula after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ba ng salita at sa pagkakataon ito, narito po na tayo sa chapter 5 ng unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. At bago natin puntahan yung chapter 5, muli natin sariwain yung first 4 chapters ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. At ang unang kapitulo po ay binigyan natin ang titulo na There Be No Divisions Among You. Yan, makikita natin po sa ating screen. So dito ay tinatalakay ni Apostol Pablo ang solusyon para doon sa mga taga-Corinto na nagkakaroon po ng pagkakampi-kampi, at nababahabahagi yung kanilang church. At dito po ay sinasabi nga nila, ako kay Pedro, ako kay Apollos, ako kay Pablo. Ang iba sabi, hindi, ako kay Kristo. So makikita natin, nagkakababahagi sila. So at ito ay natanggap na report ni Apostol Pablo mula doon sa sambahayan ni Cleo. At ninais ni Apostol Pablo na sulatan sila upang masolusyonan ang pagkabahagi ito. Kaya sa chapter 2 ay ginawan rin natin ito ng video at ang video po ay binigyan natin ng titulo na Let This Mind Be in You, which was also in Christ Jesus. Yan yung makikita po natin dito po sa ating screen. Yan po yung titulo na ginawa natin doon sa chapter 2. At sa chapter 3, ganito po ating matutunghayan. Ito pong chapter 3 ay ginawan po naman natin ng video. At ang video ay binigyan po natin ng titulo na Be Perfectly United in Mind and Thought. Kasi nga, di ba, sabi nga natin doon sa chapter 1, ay hinihimok na po sa Pablo na huwag magkaroon ng pagkabahabahagi. Sabi nga, there be no divisions among you. Kaya nga sa chapter 3, sinasabi niya, be perfectly united in mind and thought. Magkaisa kayo sa pag-iisip at sa paghatol. At maganda rin itong video ito na sana po kung hindi pa po ninyo napapanood, ay sana ay mapanood nyo ito yung first 4 chapter na ginawa natin ng video. At yung chapter 4, ang titulo po na ibinigay natin dito ay Be Imitators of Me as I also am with Christ. So makita natin, dito ay hinihimok ni Apostol Pablo na tularan siya sapagat siya naman ay tinutularan niya ang ating Panginoong Kristo. At ito ay bawat chapter po na binibigyan natin, ang ginagawa natin ng video at binibigyan natin ng titulo, ang mga versikulo po ginagamit natin ay, ang titulo po na ginagamit natin ay mula rin doon sa mga versikulo ng mga chapter na atin pong tinatalakay. At ngayong Be Imitators of Me as I also am with Christ, kinuha natin yan doon sa 1 Corinthians chapter 4 verse 16. At ganito ating mabasa, Therefore I argue to imitate me. At dahil nga hinihimok ni Apostol Pablo na gayahin siya, ito ay kinuha rin natin yung kapitulo 11 na may talatang 1 doon sa 1 Corinthians na kung saan ay sinasabi naman, Be imitators of me just I also am with Christ. So, sabi ni Apostol Pablo, tularan niyo ko. No?
Sapagat ako naman ay tumulad sa ating Panginoong Kristo. Kung tinutularan niyo ako, ibig sabihin, natutularan niyo ang ating Panginoong Kristo. Sapagat ako ay tumutulad sa ating Panginoong Hesus Kristo. So, yan po yung apat, no? Yung first 4 chapters ng 1 Corinthians. At ngayon ay datako na po tayo sa sa ikalimang chapter. At dito sa ikalimang chapter na ito ay ibang problema naman ang kakaharapin ni Apostol Pablo o susolusyonan ni Apostol Pablo para sa mga taga-Korinto. At ito ay may kinalaman sa fornication. At ganito po ang ating mababasa. Sa 1 Corinthians chapter 5 verse 1, NIV po ang ating mabasahin. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, "It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that even pagans do not tolerate." Ano yun? A man is sleeping with his father's wife. So makita natin dito, yung first 4 chapter ay ang problema doon there are quarrels among you. No? At ito naman chapter 5 at mga susunod pang mga kapitulo dito, ang tatalakay naman ng Apostol Pablo ay there is sexual immorality among you. Ayan yung mga report na natatanggap ni Apostol Pablo. No? May report na natatanggap na merong away, pagkakampi-kampi sa kanila, at ngayon meron namang report naman na kanyang tinanggap na meron pong fornication sa sa loob ng iglesia ng Panginoon na nasa Korinto. At yan po yung nais niyang tugunan. Muli natin balikan yung chapter 5 verse 1 sa pagbasa at ganito po ating mababasa. 1 Corinthians chapter 5 verse 1, "It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that even pagans do not tolerate." Ang sabi, "A man is sleeping with his father's wife." Sa Tagalog, sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, "Sa kasalukuyan nababalita na sa inyo'y may pakikapit, at ang ganyang pakikapit ay wala kahit sa mga hintil, na isa sa inyo nag-aari ng asawa ng kanyang ama." So makikita natin yung isa sa mga member ng Corinthian Church ay pinakikilaman niya yung kanyang madrasta ang tawag dito, yung stepmother, na pag wala yung kanyang ama, siya naman ang sumisiping doon sa kanyang stepmother. So yan ay sinasabi nga tinotolerate niyo yung mga yan, samantalang ang mga hintil hindi naman tinotolerate ang ganyang problema. So sa 1 Corinthians chapter 5 verse 2, ganito ang ating mababasa. "Are you proud?" And sabi niya, "And you are proud. Should that you rather have gone into mourning and have put out of your fellowship to the man who has been doing this." So itong talatang ito ay medyo hindi ko matanggap, pero ito po yung talagang translation ng lahat ng mga version ng Biblia, na tinutukoy diyan ang disfellowship ay yung tao. At kahit sa Tagalog po natin babasahin yan, ay yung tao po talaga yung disfellowship. Ang sabi doon sa 1 Corinthians chapter 5 verse 2, at ang babasahin po natin ay ang dating Biblia na nalimbag noong 1905. Ganito po ating mabasa. "At kayo'y mga mapagpalalo at hindi kayo bagkus nalulumbay." Hindi man lang kayo nalulungkot sa nangyayari sa inyo. Na upang maalis sa gitna ninyo ang gumawa ng gawang ito. So dito makikita natin ang pinaalis yung gumawa ng gawang ito. Pero alam niyo po ba sa Greek word o sa Greek phrase nito pong sinasabing maalis yung gumawa ng gawang ito, hindi po binabanggit yung gumawa, kundi ang pinaalis yung gawang ito. Ganito po ating mababasa doon sa Greek word Greek phrases
na ginamit. No? Ang sabi doon, hina arte ex mosuo himen ho to ergon to u prasas. Yan po yung Greek phrase na sinabi o isinulat ni Apostol Pablo. Una, basahin po natin muli. Hina arte ex mosoo himen ho to ergon to uto prasas. At kung yan po ay translate natin sa English at wag na natin pong anuhin yung grammar sapagkat iba po yung grammar ng Greek at ng English. Ganito po ang ating translation na magagawa. So that might be taken out the midst of you the deeds this having done. Okay, so makikita natin yung deeds ang inaalis sa kalagitnaan nila. Yung fornication ang sinasabi ni Apostol Pablo na maalis. At hindi yung taong nagkukumit ng fornication. Pag pinalayas mo yan, ano mangyayari? No? Tayo nga yung nagsasabi na tayo yung nasa totoo. Kung pakaalisin natin yan, saan siya pupunta? Sa mga taong wala sa katotohanan, paano siya mga papangaralan na makapagbalik loob sa Panginoon? No, pwede natin bigyan siya ng disiplina o aralan para sa ganon ay mapagtanto niya na mali ang kanyang ginagawa upang magbalik loob siya sa Panginoon. Yung iba kasi nagtatakwil sa iglesia, tapos pinagbabalik loob sa iglesia. Mali po yun. Ang pagbabalik loob ay sa Panginoon. Okay? Naintindihan niyo po? So, makikita natin ang concern ni Apostol Pablo at ang ating Panginoon Kristo at ang Diyos. Diba? Sabi nga, ang Diyos, ang ibig, ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Gusto ng Diyos na ang mga tao makasalanan ay makapagbago na kanyang pamumuhay. Yun po ang kagustuhan ng Diyos. Kaya lang, wala tayong magagawa, no? Doon po sa mga translation, lahat ang pinaalis sa loob ng Iglesia ng Panginoon ay yung tao. Kahit sa Tagalog po natin babasahin ng mga translation, na napakaraming Tagalog translation at maging sa English na pwede natin maunawa, ay laging yung tao ang pinaalis. Pero po sa Greek manuscript, yung original na sulat ni Apostol Pablo, ang pinaalis niya po dito ay yung gawa. Yung fornication ang mawala doon po sa iglesia ng Panginoon na nasa Corinto. So sa 1 Corinthians chapter 5 verse 3, ganito po ang ating mabasa. For my part, even though I am not physically present, I am with you in spirit, as one who is present with you in this way. I have already passed judgment in the name of our Lord Jesus on the one who has been doing it. So, ito, binigay yung one. So, wala tayong magagawa dyan kasi binanggit yung one. Pero, concern siya doon sa yung gumagawa nito. Pero hindi niya minumungkahin na itakwil ang taong ito o ito ay paalisin sa loob ng iglesia ng Panginoon. Maaring ang taong ito ay nais niya na madisiplina. Ganito ang ating mababasa sa 1 Corinthians, 1 Corinto kapitulo 5 talatang 3, no? Yan sa Tagalog naman. Ang sabi, sapagat ako'y sa totoo o sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Aking ang hinahatulan na ang gumawa ng bagay na ito na tulad sa ako'y nahaharap na nandyan sa inyo. So makikita natin, wala man siya sa katawan, ang kanyang puso at isipan, maging ang kanyang espiritu ay nasa Corinto.
Ibig sabihin ito, si Apostol Pablo ay masyadong concern dito sa mga taga-Korinto. Bakit? Siya nga po ang nagtatag nito eh. No? Siyempre, nanghihinayang siya na ito ay ay magkabaha-bahagi, magkawatak-watak at tuluyan ng mawala. Okay? So, yun po yung concern ni Apostol Pablo. So, 1 Corinthians chapter 5 verse 4, ganito ating mabasa. So, when you are assembled, and I am with you in spirit, and the power of our Lord Jesus is present, hand this man over to Satan for destruction of the flesh, so that his spirit may be saved on the day of the Lord. Nakita niyo yun? Ang concern ni Apostol Pablo, maligtas pa rin yung taong ito eh. Diba? Paano maliligtas ang taong ito? Tinakwil mo sa iglesia. Tapos ipinangangaral natin na walang kaligtasan maliban na sa iglesia. And the Lord added to the church daily such as should be saved. So, dapat magdalawang isip tayo doon sa ating po mga binabasa na totoo bang pinatatakwil yung tao o ang pinatatakwil ni Apostol Pablo ay yung gawang ginagawa ng taong ito. Okay? So, sa Tagalog, ganito ating mababasa. Sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, nang nangagkakatipon kayo at ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon. So, konsensya doon sa tao. Konsensya doon sa espiritu ng tao. Kaya, ang sinasuggest ni Apostol Pablo, hindi itakwil, kundi disiplinahin. Ibigay kay Satanas para para siya ay matest. Ang tatandaan yung temptation of our Lord Jesus Christ. Mabasa natin sa chapter 4 ng Matthew. Diba? Saan siya tinest ni Satanas? Doon sa mga physical things. Diba? Pero nabigo si Satanas. Pero nahirapan yung kanyang physical, ang ating panasupresa. Bakit? 40 days and 40 nights without eating. Ano mangyayari sa katawan mo? Diba? So, magkakasakit, manghihina. No, kaya nga, ang unang test na ibinigay ni Satanas ay binigay siya ng tinapay. Pero sabi niya, hindi lang naman sa tinapay na mabuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Ganito rin yung gustong iparating ni Apostol Pablo na ito ay masubukan ni Satanas, maintindihan niya, na mapahirapan, madisiplina, para sa ganon kung mahihirapan na yung kanyang katawan, maaalala niya na meron pa siyang espiritu na dapat niyang pagtuunan. At kung ito ay maunawaan niya, mawawala na yung fornication na kanyang ginagawa sa kanyang madya at madrasta. Yun po yung gustong iparating ni Apostol Pablo. Kaya lang nga, sabi ko nga sa inyo, ang inyong lingkod hindi pwedeng ma-insist ito sapagkat lahat ng translation may kinalaman doon sa ang focus ay doon sa gumawa at hindi doon sa ginagawa. So, yun yung problema na problema ko, no? Dato yung babasahin ko itong 1 Corinthians chapter 5 verse 4, chapter 5, no? Na may kinalaman doon sa fornication. Ang gustong solusyonan ni Apostol Pablo rito yung fornication. Ang unang problema, division. Ang ikalawang problema, fornication. Ang unang problema, division, gusto niyang mawala ito. Kaya nga sabi, be united. Magkaisa sa pag-iisip at sa paghatol. Ngayon, ang sumunod na problema ay fornication. Natural, ang susolusyonan na po sa Pablo, yung fornication.
Okay? Paano ngayon ibibigay kay Satanas? No, paano didisiplinahin? Huwag mong bitiin. No? Huwag kang makisama sa kanya. Pabayaan mo siya na lang mag-fornicate. Pabayaan mo siya. No, pag nalaman niya, isa lang siya, di ba? Hindi siya binabati ng mga kapatid niya. Di ba? Hindi siya tinatakwil, kundi hindi siya binabati. Kung minsan ginagawa rin naman natin yan sa ating mga best friend, na kung minsan nagkagalit tayo, may ginawa siyang mali, anong ginagawa natin? Hindi natin siya binabati. Hindi tayo nakikipag-associate sa kanya. Hindi tayo sumasabay ng pagkain sa kanya. Kung handaan, hindi tayo tumatabi sa kanya. Iniiwasan natin siya. Yun yung ibig sabihin ng Apostol Pablo. Hindi itakwil yung tao, kundi itakwil yung kanyang ginagawa. Okay, sa 1 Corinthians chapter 5 verse 6, ganito po ating mabasa. Your boasting is not good. You know that a little yeast leavens the whole batch of dough. Sa Tagalog, ganito ating mababasa, hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Pinagyayabang niyo pa na meron kayong member na ganyan. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang kaunting libadura ay nagpapaumbok sa buong limpa. Okay? Kaya nga sabi niya, get rid of the old yeast so that you may be a new unleavened batch as you really are. For Christ, our Passover lamb, has been sacrifice. Pasensya na, may langaw po eh. Okay, 1 Corinthians chapter 5 verse 7, unang Korinto kapitulo 5, talatang 7, yung binasa natin in English, ngayon naman ibabasahin natin sa Tagalog. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo'y maging bagong limpa na tulad sa kayo'y walang libadura, sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na sa makatuwid bagay si Kristo. Okay? Sa 1 Corinthians chapter 5 verse 8, ganito ating mabasa. Therefore, let us keep the festival not with the old bread leavened with malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Okay. 1 Corinthians chapter, yung unang Korinto, kapitulo 5, talatang 8, ganito po ating mabasa. Kaya nga, ipangiling natin ang pista, hindi sa lumang libadura, ni sa libadura man ng masamang akala at ng kasamaan, kundi sa tinapay na walang libadura ng pagtatapat at ng katotohanan. Kaya nga yung pag-celebrate ng ating Panginoong Kristo ng Passover, kumain nga sila ng lamb, pero pagkatapos nung dumampot siya ng tinapay, at kumuha siya ng saro. Pagkat yung katotohanan makita kung ano yung katotohanan doon. Na si Kristo po inialay na para sa kasalanan nating lahat. So, ang sinusolusyonan ay yung kasalanan para mailigtas ang gumawa ng kasalanan. Hindi para itakwil. Okay? Paano itatakwil? Kapag tinakwil mo, sino pa ang mangangaral dyan? Kapag tinakwil mo yan at makasama niyan yung mga fornicators din, na katulad niya, susulsulan pa yan na maging lalo pang maging fornicators. Pero kung yan ay makakasama pa rin sa church, pero didisiplinahin at magkikibuin o anumang paraan ng pagdidisiplina o pagbibigay ng test na kagaya ng ginagawa ni Satanas, ito ay maliligtas. Mahirapan man yung kanyang katawan, pero ang gusto ni Apostol Pablo ay siya ay maligtas ang kanyang espiritu.
So, tuloy natin pagbasa sa 1 Corinthians chapter 5 verse 9 to 10. Ganito po ating magbasa. I wrote to you in my letter not to associate with sexual immoral people. Nakita niyan? Hindi ka magtatakwil, hindi ka makikipag-associate sa kanila. Hindi ka makikisama sa kanila. Minsan, di ba, pumunta tayong handaan, yung mga manginginom, no, aayain kang uminom na nakikisama ka sa kanila. Pwede mo naman tanggihan para malaman nila na hindi yun dapat. Di ba? Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya, ulitin natin basahin. I wrote to you in my letter not to associate with sexual immoral people, not at all meaning the people of this world who are immoral or the greedy or the swindler or idolater. In that case, you would have to leave this world. Sa Tagalog, ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Isinusulat ko sa inyo. Unang Korinto, Kapitulo 5, talatang 9 hanggang 10. Isinusulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Tunay nga hindi ang ibig sabihin ay mga makiapid sa sanlibutan ito o sa mga masasakim o sa mga manlulupik o sa mga mananamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat kung kayo'y kinakailangan magsialis kayo. Nakita niyo? So hindi naman natin maiwasan na hindi natin makasama itong mga taga-sanlibutan ito kasi nandito tayo sanlibutan. Di ba? Kung ikaw ay nakatira doon sa Kalipunan o sa isang area na puro mga mapakiapid, wala ka namang magagawa na kasama mo sila. Na yung mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, kasama mo siya sa neighborhood No, kaya nga sinasabi niya po sa Pablo, hindi yon ang ibig ko sabihin. Kung ang kapatid ay mapakiapid, wag natin siyang i-tolerate. Wag natin siyang tayong sumama doon sa kanyang ginagawa. Yun lang ang ibig sabihin. Yung mga mapagsamba sa Diyos, andun tayo pero hindi tayo makikisama doon sa doon sa mga gumagawa ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi ko maalis yung pasensya na po. Dami lang. Okay, so 1 Corinthians chapter 5 verse 11, ganito po ating mabasa. But now I am writing to you that you must not associate with one who claims to be a brother or sister but is sexual, immoral, or greedy, an idolater, or slander, or drunkard, or swindler, do not even eat with such people. So makikita natin mga kapatid ito, pero ganito ang gawain, hindi tayo makikisama sa kanila. So makikita natin, hindi lang fornicator yung problema dito, kundi ang mga bagay na ito na binabanggit pa. No? So sa Tagalog, ganito ating mababasa. Darapat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid o masakim o mananamba sa Diyos-Diyosan o mapagtungayaw o manlalasing o manlulupig, sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo. Huwag tayong makisalo sa kanilang gayo. Mga kapatid ito. No, ito yung tinutukoy niya sa mga kapatid na mga kapatid ito, kung lahat ito ay wala ng church. Di ba? Kung ang ibig sabihin na sa Pablo ay itakwil, wala ng church. Bakit? Kung merong isang mapakiapid, itakwil mo. Kung merong isang masakim, itakwil mo. Kung merong isang mananamba sa Diyos, itakwil mo. Kung merong mga pagtunayo, itakwil mo. Kung merong manlalasing, itakwil mo. Ano matitira sa church? Wala. So, hindi pagtatakwil ng tao, kundi ang itatakwil yung gawang ginagawa ng tao. Naintindihan ba natin doon? Okay, sa 1 Corinthians chapter 5 verse 12, ganito ating masa, what business is it of mine to judge those outside the church? Wala naman ang magagawa. Nakita niya, are you not the judge
are you not to judge those inside? Wala naman tayo magagawa doon sa outside the church eh. Kaya nga kung pag itinakwil mo, outside the church na siya, ano pa magagawa natin sa kanya? Wala na. Diba? Pero kung nasa church siya, at makakausap natin siya, upang maitakwil yung kanyang ginagawa, naka-win tayo. Na-win natin yung ating kapatid. Kaya nga doon sa Galatians chapter 6 verse 1, kung kayo na nasa espiritu, nakita niyo yung mga kapatid na nakasala, muli natin ibalik doon sa tamang daan ng pakikisama. So yun yung sinasabi ni Apostol Pablo rito. Ang problema lang natin, problema ko, hindi ako kaisa ng mga translator. Sa pag-translate nila, sa isa-isang translate, nagkokopya na naman siguro, ang sinasabi nilang itakwil yung tao. Pero ang nakikita ko po dito, ang itatakwil ay yung gawang ginawa ng tao upang sa ganon manatiling puro yung iglesia ng Panginoon. Sa unang Korinto Kapitulo 5 talatang 12, yung binasa natin in English, ngayon naman ay babasahin natin sa Tagalog, sapagkat sa akin ang humatol sa mga nasa labas, hindi baga kayo'y nagsisihato sa mga nasa loob. Kita niyo yun? Hindi natin makakatuloy nasa labas Hindi ilagay mo, panatalihin mo sa loob para mahatulan siya. Diba? Para siya ay maituwid. Okay? At sa verse 13, problema na naman ito. Kasi sabi dito sa 14 at 30, God will judge those outside. Ang Diyos ang makakatol doon sa pakilabas. Kaya sabi niya, expel the wicked person from among you. Nakalagay na naman yung person. Pag in-expel natin yung wicked person, hatulan niya ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na yung maliligtas. Diba? Pero sa original na manuscript, wala po yung person. Ang tinutukoy pa rin dito ay yung kanyang gawa, yung nagawa. So sa Tagalog, ganito ang ating mabasa, darapat sa mga nasa labas ay Diyos ang hamahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. So makikita natin na sino alisin yung masamang tao. Pero sa original, yung masama ang aalisin sa inyo. Okay, ganito po ang mabasa natin sa Greek. Exaggerate o exaggerate ton pomeron en himon auton. Muli ko masahin. Exarate ton pomeron ex himon auton. Nasa English po yan, expel the evil out from that yourselves. So hindi sinasabi evil person, kundi yung mismong kasamaan na naandun po sa iglesia ng Korinto ay dapat itong mawala. At ang konteksto nito na yung evil na nasa Korinto ay yung fornication. So maging fornication free ang church ng Korinto. Okay, so yun po yung sinutukoy dito po sa chapter 5 ng unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At pupunta pa tayo sa chapter 6 at chapter 7 na may kinalaman pa rin sa fornication. So kung ako po ay sinamahan po ninyo sa bidyong ito, ay muli ko kayong makakasama at yan po ang aking inaasahan sa mga susunod pang video na aking pong i-upload. Muli, ako po si Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganon ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na aking pong i-upload. At sana po i-like nyo rin po ito para marami pang mainggan nyo
na manood ng video ito. At kung gusto niyo pong makabahagi sa utos ng ating Panginoon Kristo na ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, ibahagi po nito. I-share niyo po ito sa inyong mga kaibigan. At kung gusto niyo mag-comment, sana po ay mag-comment kayo. At huwag niyo kalilimutan, ang mga video ito nasa inyong harapan. At kung gusto niyo mag-subscribe, pindutin niyo lang po itong bilog sa aking pong likuran. Muli, ako po si Nehemia Sayhuay, ang inyong learner. Maraming salamat po sa inyong pagtatangkilik. To God be the glory.